Samantala, bawal ang anumang klase ng paputok at alak sa mga ruta na dadaanan ng itim na Nazareno para sa Traslasyon 2026. Bukod dito, sa bisa ng Executive Order No. 1 Series of 2026, suspendido ang trabaho sa lahat ng tanggapan ng pamahalang lungsod ng Maynila at kanselado ang klase sa lahat ng antas. Alamin ang report ni Catherine Landicho. Maring ipatutupad ang pamahalang lungsod ng Maynila ang liquor at firecracker ban sa mga lugar na daraanan ng traslasyon ng itim na poong Nazareno bilang bahagi ng paghahanda sa taunang prosesyon. Humigit kumulang 8 milyon na pagdaan sa poong Nazareno. So with that, marami pong mga arrangement or paghahanda ang ginagawa ang inyong pamahalang lungsod ng Maynila at national government through the Philippine National Police. Be that as it may, as you all know, since nag-mayor po tayo nung nakaraan, ay meron po akong mga tagubilin or executive orders para sa kaayusan at ligtas na selebrasyon ng ating kapistahan ng minamahal na poong Nazareno. Ilagda ng Executive Order No. 2 Series of 2026 na nagtatakda ng liquor ban sa January 9 sa loob ng 500-meter radius ng Quiapo Church at sa lahat ng rutang daraanan ng traslasyon. Sa ilalim ng kautusan, mahigpit ay pinagbabawal ang pagbebenta at pag-inom ng alak sa mga nasabing lugar upang mapanatili ang kaayusan at kabanalan ng pagdiriwang. Samantala, nilagdan din ng Executive Order No. 3 Series of 2026 na nagdedeklara ng total ban sa paggawa, pagbebenta, pamamahagi at paggamit ng mga paputok at pyrotechnic devices mula January 8 hanggang January 9 sa buong lungsod ng Maynila. Layunin ng kautusan na maiwasan ang mga posibleng pinsala, sunog at iba pang panganib sa gitna ng inaasahang dagsa ng mga tiboto. Alinsunod naman sa Executive Order No. 1 Series of 2026, suspendido ang trabaho sa lahat ng tanggapan ng pamahalang lungsod ng Maynila at kanselado na rin ang klase sa lahat ng antas, kapwa sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Gayunpaman, magpapatuloy ang operasyon ng mga frontline services tulad na lamang ng peace and order, serbisyong panlipunan, traffic enforcement, disaster risk reduction at health services. Ang suspensyon naman ng trabaho para sa mga tanggapan ng pambansang pamahalaan at sa mga pribadong kumpanya sa Maynila ay nakasalalay sa desisyon ng kani-kanilang pamunuan. Patuloy naman na hinihikayat ng lokal na pamahalaan ng publiko na makiisa at sumunod sa mga ipinatutupad na patakaran upang matiyak ang ligtas, maayos at mapayapang pagdiriwang ng traslasyon. Para sa EuroTV News, Catherine Landicho, sumasaludo sa bawat Pilipino.